Una guys, sasagutin po natin yung katanungan ni Ate Renalyn. Ang tanong niya po ay, madidisband ba daw ang family kung bumaba sa third round sa PK? Sino po nagsabi niya na madidisband yung family kapag bumaba sa third round? Misinformation po yung natanggap ninyo. Basahin po natin dito sa PK rules. Meron dito nakalagay, pati yung oras. Sa Pilipinas, nakalagay dyan ay 5 PM sa inyo at 9 PM. Yun ang oras ng PK sa Pinas-based na mga captain or family. Sa amin naman dito sa Europe ay 4 PM at 8 PM. I-ano natin yan sa oras ninyo dyan sa Pinas, nasa 10 PM at 2 AM. So, madaling araw yan sa inyo. Tapos, ang nakalagay dito, gameplay, ay pipili ng 5 players ang bawat family. So, yan nakalagay. So, kapag nanalo kayo sa isang round, nakuha nyo yung balon, ay 100,000 points yun. Tapos, kapag nakapatay kayo, bawat patay ay 1,000 points. Ma-add sa inyo. Tapos, nakalagay din dito tungkol sa gift, ay talagang part siya ng game, yung gifting. Marami po kasi yung nagre-reklamo na nanalo lang kasi naghahagis, nagtitrade. Part po kasi siya ng game. Pag naghagis kayo, ay madadagdag yun sa points nyo. Halimbawa, naghagis ka ng Lucky Star, dagdag points na yun. So, wala dito nakalagay na kapag bumaba ka or hindi ka lumaban, ay madidisband yung family mo. Walang nakalagay dyan sa game rules. So, ang sagot sa tanong mo ay hindi. Hindi mababan ang family mo kapag hindi kayo lumaban sa third round. Kasi freedom nyo yun eh. Kung hindi nyo kayang lumaban sa second round or third round, freedom nyo na hindi lumaban. Kasi kung iisipin natin, kung mababa yung HP nyo, hindi na kayo nakakabangon, what's the point na lalaban pa kayo, diba? So, parang tumayo lang kayo sa base, wala na kayong ginawa kasi pag tayo nyo, patay na kayo kaagad. So, you have your own will to decide kung lalaban kayo o hindi. So, yung sa naman, yung mga member at saka yung ibang captains din na nagpapasa ng mga screenshot na binabaan sila sa second round, sa third round, pwede ba daw i-report? Bakit nyo po i-report? Paano kung hindi pala palagi online yung mga members doon, wala silang players? Tapos yung sa first round, kung wala ding lalaban, ini-screenshot nyo din na kung pwede ba sila i-report, isipin natin na baka walang active members yung family na yon. So, kung may tumutulong naman sa kanila na nag-import, rereklamo din naman kayo, puro import. So, ano ba talaga? Ang import, guys, is siya? Legal. Pwede yan, hindi bawal. Ang sinasabi dito ni Ma'am Sheila na pwedeng iban yung sinasabotahe nyo yung game. Ano ba yung sinasabi nating sabotahe? Halimbawa, first round, second round, nanalo kayo. So, hindi na kaya ng kalaban. Bababa na sila sa third round. So, ang ginawa nyo, isa sa mga members mo, ang pumunta doon sa last seconds at umupo para maglaro, para manalo kayo at may makuha ng fragments. Yun yung sinasabi kong sabotahe. Kasi nakakuha lang naman kayo ng fragments dahil inupuan ng isa yung ka-member yung kalaban. So, yun guys, kapag ganyan ang nangyari, pwede nyo screen record, tapos kuhanin nyo yung user ID ng kalaban na umakyat sa inyo para isabotahe yung laro. Tapos, yun pwede nyo pong i-report. Pero wag nyo i-report yung hindi lumaban sa first round, bumaba sa second round, at saka sa third round kasi choice nila yon na hindi nalalaban. Dapat magiging thankful na tayo kasi panalo na tayo doon. Magkakaroon na tayo ng red packet rain. Yun nga lang, wala tayong fragments na makukuha. Yun lang naman kasi yung habol ng iba is yung fragments. Eh kung fragments lang naman pala habol mo, edi mag-recharge ka para makuha mo yung fragments. Or sipagan mong gumawa ng family task. Diba sa family task, merong treasure box dyan? Yung sa weekly activity, merong 3 treasure box dyan. Sa una, makakuha ka ng green fragments. Sa ikalawa, makakuha ka ng blue fragments. Sa pangatlo, ang makuha mo dyan ay purple fragments.
So, yan. Makukuha mo yan. Hindi nyo kailangan isabotahe yung game ng kalaban para lang manalo kayo at makakuha ng fragments. Kasi pag bumaba na sila, panalo na kayo. Okay, so yan lang. Ang sinasabi dito ni Ma'am Shella na na pwedeng imbestigahan or pwede nyo i-report, yun lang nagsabotahe ng laro. Yung member na aakyat. Pero titingnan nyo nang mabuti kasi baka ibang tao naman yung aakyat or import, hindi nila kasama. So, yun lang ang pwede nyong i-report. At saka yung nag-ghost sa laro. So, halimbawa, pag may nakita kayong ghost sa laro, yung ghost na talagang tumatakbo yung kasi, meron kasing isang klase na ghost lang, wala siyang HP, kasi lag siya, pero hindi yan siya gagalaw. Babaril lang yan kapag lumapit ka, kasi nga, automatic, nandun siya nakatayo na yung avatar niya, so yung avatar na yun is automatic magbabaril yun kapag lumapit ang kalaban. Pero, hindi yan siya nakakagalaw kasi nga, lag siya. Pero, kapag nakita nyo na mabilis ang galaw ng ghost na yon, parang ang bilis-bilis ng wifi, mas mabilis pa tumakbo kaysa sayo, yun talaga yung sinadya ang pag-ghost nun. Oh, kaya pala ako namamatay kasi may mumu sila. So, ang gagawin nyo po, sa second, kung hindi mo siya na screenshot o screen record sa unang beses pa lang, the next round, kung sila pa din yung players, screen record nyo. Kapag naglaban na kayo, makikita mo yung pangalan sa HP nila, di ba? So, tatandaan nyo or i-review nyo after PK kung sino yung walang HP. Kasi yung pangalan hindi nyo makikita, di ba? Yung apat na yon, makikita mo yung pangalan at saka HP nila. So, yan ang technique doon. Yun ang screen record natin, tapos yun ang i-report natin. So, yan po ang kasagutan sa tanong ni Ate Rinalyn Kiamco. Yan po, so huwag kayong huwag kayong mag-alala kung hindi kayo makakalaban or wala kayong players. Hindi madidisband yung family nyo kapag hindi kayo lumaban sa PK. You'll see us for our next video. Thank you for watching.